Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sir, kanina pa po tumatawag si Miss Lavender. Tinatanong kung anong oras daw po ang dating natin sa Barcelona. Balita ni Javier kay Sebastian na noon ay abala sa pagbabasa ng kung ano sa laptop nito. Tell her we will be there when we will get there. Anang binata, hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Tumawag din po si Sir Alejandro. Nasa hotel na raw sila sa Barcelona ni Evangeline. They are expecting you to join them for dinner kasama mga Galvaro. Si Javier ulit. Humawak na sa pinto ng isa sa mga roommate ng train na kanilang sinasakyan. In a sudden change of mind, instead of TFC's private plane, train ang piniling sakyan ni Sebastian papuntang Espanya mula Italia. It would be a longer and tiring trip, subalit walang magawa si Javier dahil yun ang gusto ng kanyang boss. Tell them I am not going to make it. Make an excuse for me. Sagot ulit ang binata. Umigting ang panga, pilit na itinoon ng kanyang atensyon sa binabasang financial report. Sir, baka po makahalata sila na, do as I say, Javier. You don't want me peace, do you? Banta ng binata, nagangat na ng tingin sa assistant. Agad na umiwas ang tingin si Javier. Alam na kaagad ang ibig sabihin ng amo. Sorry sir, I'll do as you say. Nito bago lumabas ng roommate na inukupahan ni Sebastian. Pinagmasdan ni Sebastian ang paglakad palayo ni Javier bago marahas ni sinara ang kanyang laptop. He's annoyed but he's not sure to whom and what for. Honestly, kanina pa niya paulit-ulit na binabasang financial report na pinadala sa kanya ng isa sa mga subsidiaries nila subalit tila wala siyang maintindihan sa mga yon. Noon, kahit sa isang sulyap lang alam na niya kaagad ang nilalaman ng report na pinapadala sa kanya. Subalit ngayon, since last week to be exact, nahirapan siyang intindihin ang kanyang trabaho. Lalo pa ngayon nakapapanganak lang ni Alexandra at napunta ulit sa kanyang trabaho ng pinsan at ng asawa nito. He is swamped with work and distracted at the same time. Dumagdag pa na gusto siyang papuntahin mismo ni Don Luther Galvaro sa Barcelona upang pag-usapan ng tungkol sa nalalapit na kasal nila ng anak nitong si Lavender. Kung hindi nga lamang sa pakiusap ni Don Marshall, at sa pagpupumilit na rin ng kanyang amang si Alejandro, he wouldn't have traveled to Barcelona that early. The wedding is still a month away for crying out loud. It's too early for him to be dealing with the affairs of that arranged marriage. Isa pang usapan nila nung pumayag na siyang itakda ng kanyang amat ni Don Marshall ang araw ng kasal nila ni Lavender. Matapos i-anunsyo ng mga ito ang kanilang engagement, ay pupunta na lamang siya sa Barcelona kapag malapit na ang kanilang kasal ng dalaga. He was too busy with DFC to be dealing with all the thrills and frills of the wedding. He even agreed to pay for everything, all whims. Lavender would want to be included in their wedding. Akala niya ayos na yun, subalit heto siya. Traveling via train in a 16-hour trip to Barcelona dahil may mahalaga raw silang pag-uusapan ni Lavender at ng pamilya nito. He had to reschedule everything for the weekend to accommodate that meeting. Kung may pagpipilian lamang siya, he would just ignore that invitation from his future bride. But he knew now the importance of him having his own family and heir. Both new and old companies are indeed looking not just for stability and also continuity of business. Something other big businesses around the world have an advantage over him. Kaya naman matapos ang ilang taong pagpapayo ni Don Marshall at ng kanyang ama sa kanya, pumayag na siyang magpakasal sa babaeng napili ng mga ito para sa kanya. Nagbuga ng hininga ang binata, madilim na sa labas at nakalitaw na rin ang mga bituin sa langit. It was a good night to sleep but he's afraid that when he sleeps, the nightmares will come and haunt him again. Mula nang maianunsyo ang kanyang nakatakdang pagpapakasal kay Lavender, muling dumadalaw sa kanyang panaginip ang mga alaala ni Gretchen, ang kanyang yumaong kabiyak, and he doesn't understand why. Was it his heart secretly warning him that he's making a mistake by marrying again, this time with someone he doesn't love? Napasandal na sa upuan ng binata, pinisilang pagitan ng kanyang mga mata at tumingala. Marahan niyang hinugot ang pamilyar na gold bracelet mula sa kanyang bulsa at muling pinagmasdan ang nakaukit doon. Dolce Vita Bell. Tipid na ngumiti ang binata.
Muling inalalang may-ari ng bracelet na sa loob ng 3 taong mahigit ay ni hindi man lang nagpakita sa kanya o ni sa alinmang okasyon sa buhay ng kanyang pinsang si Alexandra na matalik na kaibigan nito. It was as if Belle disappeared in the life of Alexandra, in his life. There was a time 3 years ago, however, that he wanted to look for her, to just talk to her and maybe apologize for what had transpired between them should she detest him too much because of it. Subalit ni hindi na niya ito nakita, pati si Alexandra hindi niya rin alam kung saan na dinala ang paglalakbay ang matalik na kaibigan nito. And so, he let her be. But that bracelet would always remind her of Belle, the broken yet beautiful girl whose light once touched his chaotic world and was given him one night of peaceful sleep. And now he wonders, nasa na nga kayang dalaga? Nahanap na kaya nitong hinahanap nito? Naghilom na bang puso nito? Buo na bang muli ang pagkatao nito? Masaya na ba ito? Nasa ganong pag-iisip ang binata nang tumunog ang kanyang phone. Flashing on the screen was his fiancé's number, Lavender. Mabagal na buntong hininga ang pinakawalan ni Sebastian at kinalmang sarili bago sinagot ang tawag. Lavender, ano yan ang sagutin ng tawag? Javier said you rode the train coming here in Barcelona. Is it true, mi amor? Ani Lavender sa kabilang linya. Yes, Lavender, we're on a train and so for the next 12 hours. You don't mind, do you? Anang binata. Of course not. It's just that the dinner. Let's have dinner tomorrow night once I arrive. Promise. Puto lang binata sa katipan. Sandaling natahimik ang dalaga sa kabilang linya bago. Okay, mi amor, if that's what you like. But you will come and meet our suppliers before we have dinner, right? Of course, I'll be there. Diretsong sagot ng binata. Alright, see you tomorrow then, mi amor. I'll see you. Malamig na tugon ng binata bago tuluyang pinutol ang tawag. Talking to Lavender was always like that. Stiff, formal, and close to uncomfortable, but at least they respect each other and, unlike his first marriage, his bride loved him this time like what she always confesses. Maybe that would make a difference. Naisip ng binata. Muli siyang napasulyap sa bracelet ni Belle. Dolce Vita is having a sweet life. Is still possible for him? Maybe, maybe not. Tomorrow, he thought. He'd find out tomorrow. I'm done with your hair, mi chiquita. Masayang anunsyo ni Belle kay Sheena na noon nakabis na tanda na ring lumabas kasama niya. Sabado, subalit iiwan niya ulit sa mag-inang Leticia at Rodolfo si Sheena dahil may trabaho siya sa araw na yon. Mabuti na lang at nagkaroon siya ng mababait na kapitbahay sa apartment complex na kanyang inuupahan at lagi siyang may napag-iiwanan kay Sheena. Mabait ang mag-inang Leticia at Rodolfo Morales. Pilipina si Leticia na laking Cebu at napangasawa ng Espanyol. Silang mga unang naging kaibigan ni Belle mula nang lumipat ang dalaga sa apartment complex na kanyang tinitirahan. May maliit na bakery ang mag-ina sa downtown na ilang kanto lang ang layo mula sa apartment complex. Noong unang dating niya roon, tumutulong pa si Leticia sa anak nitong si Rodolfo sa pagpapatakbo ng Dulces Sueños, ang bakery na pag-aari ni Leticia at ng yumaong asawa nito. Subalit sa nakalipas na 2 taon, mas minabuti ni Rodolfo na ito na lang ang solong magpatakbo sa bakery dahil tumatanda na si Leticia at kailangan na ng pahinga. At dahil madalas mag-isa sa bahay, si Leticia na nagboluntaryong titingin kay Sheena habang nasa trabaho siya. Bagay na labis na ipinagpapasalamat ng dalaga. Malaking tulong sa kanyang mag-inang Leticia at Rodolfo. Sila ang kanyang pamilya sa Espanya. Kung sana nga lang ay sinuwerte siyang sila ang naging tunay niyang pamilya, wala na siyang hahanapin pa sa kanyang buhay. Kaya lang, muchos gracias mama, ani Sheena. Mabilis pang yumakap sa ina, gumanti naman ng yakap ang dalaga sa anak. Hinalikan pa ang buhok nito. De nada chiquita, come on, let's go to Abuela Leticia. Mama's going to work, ani Belle. Binuhat ng anak mula sa upuan sa vanity sa kanilang silid, bago tuluyang lumabas ng bahay. Mama, let's paint, ani Sheena habang naglalakad silang mag-ina patungo sa unit ni Leticia at Rodolfo. Sure, tonight, ani Belle, muling hanilikan ng matambok na pisngi ng anak. Mahilig magpinta si Sheena marahil dahil nakikita siya nito na ganoon din ang ginagawa kapag may oras siya. Her little girl loved to copy her most of the time. Hindi na siya talaga magugulat kung sa hinaharap, magkakaroon din to ng interes sa pag-awit.
and she doesn't have anything against it. Sheena will be whoever she wants to be in the future. Susuportahan niya ito basta para sa ikakabuti nito. Bagay na hindi niya nakuha sa kanyang mga magulang habang siya'y lumalaki. She pursued fine arts against her parents' wishes. Subalit na magkaproblema sa pera ang kanyang amang si Rodel sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito, napilitan siyang tumigil sa kolehiyo at mag-gig na lang kasamang kanyang mga pinsan, na noon ay bumuo ng banda. Unti-unti namang nakabangon ang kanilang pamilya dahil doon. Nakapagpundar sila ng mga ari-arian, lalo pa noong mag-abroad ang kanyang kapatid na si Gemma. Tumulong din siya sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan, lalo noong nakapasok na siya sa showbiz. Kaya lang, nandiyan na pala kayong mag-ina. Nakangiting bati ni Leticia kina Belle at Sheena. Nang pagbuksan ito ng pinto ang mag-ina, hindi na malayo ni Belle na nasa tapat na pala sila ng unit ni Leticia at nagkusa ng kumatok si Sheena. Kumurap-kurap ang dalaga. Mabilis na hinabig ang sarili. Pilit na ngumiti. Pasensya na po talaga, kailangan lang po ko sa trabaho ngayon. Ani Belle, panay ang ngiwi. Itong batang ito, parang iba sa amin ni Rodolfo. Alam mo namang ang aming bahay. Isa pa, paano ko magsasawa gayong ang cute-cute nitong si Sheena? Bulalas na matandang babae, kinuha na mula sa bisig ng dalagang bata. Como estas, chiquita amor? I'm fine, abuela, anang bata. Hinawakan pang magkabilang pisngi ng matanda. Your cheeks are red, like the roses at mama's office garden. You are pretty, abuela, anang bata. Pasimple pang humagikik, lumawak ng ngiti ni Leticia. Why, gracias chiquita. Anito, tumingin kay Belle. Sino magsasawa kung ganito ako bola-bolahin ng anak mo, Belle? Dugtong pa ng matandang babae. Natawa na si Belle. Her daughter can really charm anyone. Sandali pa siyang nagbilin sa matandang babae bago tuluyang nagpaalam. Una siyang pumunta sa art center. She was supposed to get off at 1 o'clock in the afternoon. Subalit na late si Patutina sa paghalili sa kanya sa art center. Pasado 2:00 na ito ng hapon dumating. Hindi na siya nananghalian, umuwi upang magpalit ng damit. Agad na sumakay ng bus si Belle na magdadala sa kanya sa headquarters ng events company ni Katrina. Kulang-kulang 15 minutos ang travel time patungo doon. Kaya naman pagdating niya doon, she was already late. Ay, Diyos mio, why are you late? Salubong kagad sa kanya ni Katrina sa may entrada pa lang ng meeting room sa opisina nito. Lolo siento, Patutina didn't come back to the center on time and... Alright, kalmante. You're here now and that's all that matters. Putol sa kanya na kaibigan, mabilis na inayos ang kanya nakalugay na buhok, na bahagyang nagulo sa kanyang pagmamadali. Okay, you are neat and presentable. Vamos! Ani Katrina, tinulak pa bukas ang pinto sa meeting room. Agad namang sumunod sa pagpasok sa silid si Belle. She was greeted with familiar places. Mga suppliers din na nakatrabaho ng dalaga nung kasal ng anak ng Prime Minister ng Espanya. The woman behind the angelic voice at the wedding of the Prime Minister's daughter is here. Anunsyo ni Katrina, giniya si Belle patungo sa sopistikadang babaeng nakaupo sa accent chair. Señorita Lavender, I'd like you to meet Belle Lugario. Belle, this is Señorita Lavender Galvaro, our bride. Lumawak ang ngiti ni Lavender, tumayo na sa upuan nito. You are pretty like your voice. Glad to meet you, Belle. Ngumiti si Belle, marahang tumango. Glad to meet you too, Señorita. Before I forget, she's a Filipina. Si Katrina ulit, nakangiti. Nagningning ang mga mata ni Lavender. Really? Kamusta ka? Kumurap-kurap si Belle, bumukas ang kalituhan sa mukha. My fiancé is a half Filipino. I am learning the language for the past 3 years. Mabilis na paliwanag ni Lavender. Kaya pala, mahinang sagot ni Belle, pinaikot ang tingin sa loob ng silid. The groom is not yet here? Lakas loob niyang tanong nang wala na siyang makitang iba pang hindi pamilyar na muka na naroon sa silid. Oh, he's running late like you, umpisa ni Lavender. Pero sigurado ako nandito na siya maya-maya lang. Naputo lang sasabihin ito nang biglang bumukas ang pinto ng silid. There you are, mi amor. We're just talking about you. Ani Lavender, naglakad na patungo sa may pinto. Sorry to keep everyone waiting. Anang pamilyar na boses sa may likuran ni Belle. Agad siyang natigilan, unti-unting pumihit paharap sa may pinto upang manginig at lalong makumpirma niya ang pagkakilala na fiancé ni Lavender. It was indeed Sebastian Carpio, the cousin of her best friend. The man whom she had spent one crazy night with 3 years ago. And
the father of her daughter. Then it dawned on her, she will be singing at Sebastian's wedding. Oh God! Nanatiling nakatanga si Belle kay Sebastian sa loob ng ilang sandali, lihim na nalulunod sa iba't ibang emosyon na sabay-sabay na umalipin sa kanyang pagkatao. Ilang sandali pa, sabay-sabay na nagsilapitan si ikakasal ang mga suppliers at nagpakilala. Kinuha naman ni Belle ang pagkakataong iyon upang bahagyang ikubli ang sarili sa shelf ng portfolios ni Katrina. Mula doon ay lihim niyang muling pinagmasdan si Sebastian. He still looks so damn handsome, even after 3 years. Kung sa bagay, noon pa man, noong unang beses pa lang silang magkakilala, crush niya na to. Bulag lang hindi magkakagusto sa isang Sebastian Carpio. He is rich, handsome, and a gentleman. He is the perfect man a woman would want for in their life. That includes her, only he's not available anymore. He's getting married. Bumigat ang dibdib ni Belle sa naisip, muling binalot ng kalituhan ng dibdib. Mabilis na pinuno ng mga katanungan ng kanyang isip at habang wala pa man sa tamang wisyo ang dalaga, tinawag na siya ni Lavender. And mi amor, that's Belle. Belle Lugario, our wedding singer. She sings like an angel. Pakilala ni Lavender sa kanya kahit na malayo siya ng kunti sa mga ikakasal. Agad na bumaling si Sebastian sa pwesto ni Belle. Otomatikong nagtama ang kanilang mga mata na walang ngiti sa mga labi ni Sebastian. Pinakatitigan ng babaeng ilang taon din niyang nais na makita subalit sadyang lumayo sa kanya. Bumangon muli ang pamilyar na init sa kanyang dibdib nang makita siya tulad ng dati sa tuwing makikita siya nito. Belle, halika't kilalanin mong ating groom. Nakangiting aya ni Katrina kay Belle na noon ay tila itinulos na sa kanyang kinatatayuan. Maraming katanungan ang mababanaag sa mga mata ni Sebastian na lalo lamang nagpapagulo sa damdamin ni Belle. Subalit pilit na hinamig ng dalaga ang sarili. Kliyente nila ito at si Lavender. She must give them the respect given to any customer. Pilit na inihakbang ni Belle ang kanyang mga paa palapit sa binata kahit naabot langit ng kanyang kaba. She must deal with that situation professionally. Ayaw niyang mapahiya si Camilla. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Belle, this is Mr. Sebastian Carpio. Sir Sebastian, this is Belle, your wedding singer. She's a popular singer back in the Philippines years ago, before she settled here in Barcelona. You can tell her the songs you would want her to sing at the church and at the reception. Ani Katrina, con todong ngiti. Kumurap-kurap si Belle, pilit na hinahamig ang sarili. It's a pleasure to meet you, Mr. DiCarpio. Anang dalaga, alanganing inabot ang kamay dito. Sandaling pinagmasdan ni Sebastian ang kamay ng dalaga sa kanyang harapan. He can notice the slight shaking of her fingers. Is she afraid of him? Does she resent him still? Without much thought, tinanggap ni Sebastian ang kamay ng dalaga bago hindi nila sa kanyang bibig at marahang hinalikan. Pleasure is all mine, Belle. Aniya, may di ng pagkakasabi sa pangalan nito. Pinigilan ni Belle ang mapasinghap na lalong mag-init ang kanyang mga pisngi. Umiwas siya ng tingin bago marahang binawi ang kamay niyang hawak ng binata. Mabilis na sumulyap kay Lavender. Pagkatapos, nakahinga ng maluwag ang dalaga na makitang abala ito sa pakikipag-usap kina Katrina at iba pang suppliers na noon ay nagsisimula na sa pagbe-brainstorming tungkol sa gustong concept ng bride. Pinukol niya ng matalim na tingin si Sebastian na ititig na titig pa rin sa kanya. Nasa tabi lang nito si Lavender. Bakit nito nilikan ng kanyang kamay na parang malaya tong gawin niyon at hindi magkakaproblema sa katipan nito? Lavender, fiancé. Napalunok si Belle nang maalalang text message na nabasa niya 3 taon na nakakaraan matapos may mangyari sa kanilang pagitan. Mensahe pa ba ni Lavender ang nabasa niya noon? Muling bumigat ang dibdib ni Belle, inatake ng konsensya. Ngayon, kilala na niya kung kaninong babae siya nagkasala nang hinayaan niyang may mangyari sa kanila ni Sebastian. Kung alam lang niya na ikakasal na ito noon pa, hindi sana niya hinayaan ang sarili na magpadala sa bukso ng kanyang damdamin. Now she had to live with an unclean conscience because of it. Nang sandaling kausapin ni Lavender si Sebastian, mabilis na kinausap ni Belle si Katerina. I need to leave. Sheena needs me. Pag-ararason ng dalaga. Now, agad na tumango si Belle. Mabilis na sumulyap kay Sebastian na noon ay bala pa rin tinitignan ang portfolio ng mga suppliers kasama si Lavender. Yes, now, anang dalaga sa determinadong tinig. Napabuga ng hininga si Katrina. Fine, but I will call you tonight.
Si gracias. Nagmamadaling sabi ng dalaga bago mataktikang lumabas ng silid. Nagdare-diretso siya sa paglabas ng establishmento. Pagkatapos bago muling sumakay ng bus, ang nasa isip ay ang makauwi ka agad-agad at makapiling ang kanyang anak. Muling humapdi ang kanyang dibdib nang maalala si Sheena. Wala itong kamuwang-muwang na ikakasal ng ama nito na kahit na kailan hindi na niya ito mabibigyan ng kompletong pamilya. Parte ba yun ang pagbabayad niya sa kanyang kasalanan for sleeping with an engagement? Nakagat na niyang kanyang pang-ibabang labi. Tuluyang napaluha, subalit pinigil ang mapahikbi. It was all her fault. I'm sorry, Sheena. I'm so sorry, Chiquita. Anang dalaga sa isip, bago yumuko at hinayaan ang sariling umiyak. Samantala, sa opisina ni Katrina, pilit na tinutuon ni Sebastian ang kanyang atensyon sa iba't ibang portfolio na pinapakita ng suppliers sa kanya. All concepts seems to be organized and well explained, but just like the financial report he's been reading last night, he cannot seem to comprehend any of the designs presented to him at the moment. O mas madaling sabihin na wala doon ang kanyang atensyon. Nasa hindi inasahang muli nilang pagkikita ni Belle. Nagangat ng tingin ng binata mula sa folder na nasa kanyang kamay. Hinanap sa loob ng silid si Belle, subalit ni Anino nito'y wala na doon. Kung saan nagpunta, hindi niya alam. Umigting ang panga ng binata. Where the hell did she go again? Marahas na isinara ni Sebastian ang folder na hawak niya. Agad na tahimik ang lahat dahil sa ginawa ng binata. May problema ba, mi amor? Tanong kaagad ni Lavender sa kanya, pissing him off all the more. Marahang nagbugang hininga ang binata, nagpigil ng emosyon. I think I need to leave. I'm still tired from the train ride. I had an uncomfortable sleep. Kumurap-kurap si Lavender. Hindi alam ko anong dapat gawin o sabihin sa sinabi ng katipan. Pero tumalikod na si Sebastian. Naglakad palabas ng meeting room hanggang sa front door ng establishmento. Nagpalingalinga pang muli ang binata. Umaasang makikita pa niya si Belle, subalit muling napabuga ng hiningang binata. Bilis na inilabas ang kanyang phone at nagdial ng number. Hello sir, tapos na po kagad ang meeting niyo sa kasal? I want you to do something for me, Javier. She's here and I want results fast. Sir, nandito si Belle sa Barcelona. Find her, the faster the better. Utos ng binata para tinapos ang tawag. Ano kaya mangyayari ngayong muling nagtagpo ang landas ni Belle at Sebastian? Matuloy pa kaya ang kasal ni Sebastian kay Lavender? At ano ang gagawin ni Belle ngayong ikakasal ng lalaki na ama ng kanyang anak sa ibang babae? Malaman kaya ni Sebastian na nagkaanak sila ni Belle? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.